Isang matalas na sikat ng araw ang tumama sa kanyang mga mata. Agad napapikit si Cairo Aguilar, kasabay ng pagmartilyo ng matinding sakit sa kanyang sentido. Hilo. Iyan ang unang salitang pumasok sa isip niya. Sinubukan niyang gumalaw pero tila ba may toneladang bigat na nakadagan sa kanyang buong katawan. Anong nangyari kagabi? Ang huli niyang natatandaan ay ang malalamig na bote ng alak sa kanyang kamay sa isang private bar sa The Fort, kasama ang ilang business partners. Pagkatapos noon blanko na. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pamilyar ang paligid. Ang matataas na salaming bintana na tanaw ang buong Bonifacio Global City, ang kulay abo na dingding na may isang mamahaling abstract painting, ang malawak at malinis na sahig na gawa sa marmol. Nasa penthouse unit niya siya. Ang kanyang santuwaryo. Ang lugar kung saan lahat ay nasa ayos, lahat ay kontrolado. Pero may mali. May kakaibang amoy sa hangin. Isang matamis na pabango na hindi niya kailanman ginamit. At may kakaibang pakiramdam sa kama. Hindi siya nag-iisa. Naramdaman niya ang malamig na kaba na gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, nilingon niya ang kanyang katabi. Isang babae. Mahimbing itong natutulog, nakatalikod sa kanya. Ang mahaba at maitim nitong buhok ay nakakalat sa mamahaling Egyptian cotton na unan. Sino siya? Pilit niyang hinalungkat ang kanyang isipan, pero wala. Walang pangalan, walang mukha, walang alaala. Sa isang mabilis na galaw, bumangon si Cairo mula sa kama, hindi inaalintana ang pagprotesta ng kanyang ulo. Pinulot niya ang kanyang pantalon mula sa sahig at mabilis na isinuot ito. Ang kanyang isip ay tumatakbo na, naghahanap ng pinakamabilis at pinakatahimik na paraan para paalisin ang babae sa kanyang pamamahay. Isa itong pagkakamali. Isang malaking gulo na kailangan niyang linisin bago pa man may makaalam. Habang naglalakad siya papunta sa kusina para uminom ng tubig, narinig niya ang mahinang kaluskos mula sa silid. Gumising na ito. Napabuntong hininga si Cairo. Mas magiging komplikado ito. Pagbalik niya sa silid, nakita niya itong nakaupo na sa kama, yakap-yakap ang makapal na kumot sa kanyang dibdib. Simple lang ang mukha nito, walang kolorite. Malalaki ang mga mata na ngayon ay puno ng takot habang nakatingin sa kanya. Mukha itong ordinaryo. Masyadong ordinaryo para maging isang taong makakapasok sa kanyang kama. Sino ka? Malamig at walang emosyon ang tanong ni Cairo. Ang kanyang boses ay parang yelo, sanay mag-utos at magpasunod. Napalunok ang babae. Ako si Daniela. Daniela, inulit ni Cairo ang pangalan na parang isang lasang hindi niya gusto. Daniela, hindi ko alam kung anong nangyari kagabi, at sa totoo lang, wala akong pakialam. Magkano ang kailangan mo para umalis ka na ngayon ng tahimik? Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mga mata nito. O wala akong kailangan na pera, sir. Napatawa si Cairo, isang tawang puno ng pangungutya. Lahat kayo ay may kailangan. Sabihin mo na lang. Bibilisan natin ito. Umiling ang babae, lalong humigpit ang yakap sa kumot. Hindi mo ba talaga natatandaan? Kahit kaunti. Kung mayroon man akong dapat tandaan, sa tingin mo ba tatanungin kita ngayon? Tumaas ang boses ni Cairo, ang pasensya niya ay unti-unti nang nauubos. Umalis ka na. Ngayon din ni. Nakita niya ang pagpipigil ng luha sa mga mata nito. Sa halip na matakot at tumakbo, may kinuha ito mula sa maliit na bag sa tabi ng kama. Isang piraso ng papel. Nanginginig ang mga kamay nito habang inaabot iyon sa kanya. Ito ang nangyari kagabi. Nagdududa man ay kinuha ni Cairo ang papel. Binuklat niya ito at binasa ang mga nakasulat. At doon, sa ilalim ng logo ng Republika ng Pilipinas, nakita niya ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Certificate of Marriage. Nakatitig siya sa mga pangalan, Cairo Aguilar at Daniela Reyes. Nakalagay din ang pirma niya, isang pamilyar na galaw ng kanyang kamay na libu-libong beses na niyang ginawa sa mga kontrata. Pero impossible. Ano to? Halos pabulong niyang tanong. Ano ng kalokohan to? Itinapon niya ang papel sa kama. Peke to, isa kang scammer. Alam mo ba kung sino ako? Sa tingin mo maluloko mo ako sa isang pirasong pekeng papel? Hindi yan peke, giit ni Daniela, tumutulo na ang mga luha. Ipinirmahan mo yan kagabi. Sa harap ng judge. May mga testigo pa. Muli siyang napatawa, pero ngayon ay may halong galit na.
Get out, sigaw niya. Umalis ka sa pamamahay ko bago pa ako tumawag ng security. I don't know what game you're playing, pero tapos na. Akmang tatalikuran niya ito nang biglang tumunog ang intercom sa kanyang sala. Kumunot ang noo ni Kero. Masyadong maaga para sa kahit sinong bisita. Sinagot niya ito. Sir Kero, andito po si Ma'am Elara, sabi ng guardia mula sa lobby. Ang kanyang ina. Napapikit si Kero. Ito na lang ang kulang. Ang perpektong umaga niya ay mas lalo pang gugulo. Papasukin niyo siya, utos niya, at pinatay ang intercom. Humarap siya kay Daniela na ngayon ay lalong namutla. Magtago ka sa banyo. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Walang tanong na tumango si Daniela at dali-daling pumasok sa banyo, dala-dala ang kumot. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto ng elevator na diretsong papasok sa kanyang unit. Lumabas mula roon ang kanyang ina, si Donna Elara Aguilar. Isang babaeng may tindig ng reyna, nakasuot ng isang eleganteng puting bestida, ang kanyang mukha ay kalmado at hindi mabasa. Mama, bati ni Kero, sinubukang maging normal. Ang aga mo yata. Hindi sumagot si Dong Elara. Sa halip, ang mga mata nito ay diretsyo sa nakabukas na pinto ng kanyang kwarto, sa ginulong kama, at sa isang pirasong papel na nakakalat doon, ang marriage certificate. Naglakad ito papasok sa silid, pinulot ang papel, at tiningnan ito. So, alam mo na pala, sabi ni Donna Elara sa isang boses na kalmado pero may bigat. Napakunot ang noo ni Kero. Alam ang alin, ma? Ang tungkol sa babaeng ito na sinusubukang lokohin ako. Don't worry, alisin ko rin siya. Hindi siya manloloko, Kero. Ibinaba ni Donna Elara ang papel at tinitigan siya ng diretsyo sa mata. Ang tingin na iyon ay nagsasabing wala siyang takas. Ang kasal na ito ay totoo. Legal. At ako ang nagsiguro na mangyari yon. Para siyang binuhusan ng nagyelong tubig. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Ano? Anong sinasabi mo, ma? Ang babae, si Daniela, ay nilinlang ka para pumirma sa isang peking dokumento kagabi. Nalaman ko, paliwanag ng kanyang ina, na para bang nagkukwento lang ng isang ordinaryong bagay. Pero imbes na pigilan, ginamit ko ang mga koneksyon ko. Kinausap ko ang judge, ang mga testigo. Ginamit ko ang peking dokumento para gawing isang tunay at legal na kasal. Nakarehistro na ito. Walang atrasan. Hindi makapaniwala si Kero sa kanyang naririnig. Ang kanyang ina. Ang ina niya na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng reputasyon at perpektong imahe. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Bakit mo ito ginawa? Naglakad si Donna Elara palapit sa bintana, nakatanaw sa syudad. Dahil pagod na ako sa perpektong mundo mo, Kero. Pagod na ako sa mga babaeng pinipili mo na kasing perpekto at kasing plastik ng mga manika. Nakita ko ang babaeng ito. Nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata, kahit sa gitna ng kanyang desperadong hakbang. Baka siya na ang gulo na kailangan mo sa buhay mo. Lumingon ito pabalik sa kanya, ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Kaya simula ngayon, dito titira si Daniela. Humakbang si Kero, nanginginig ang mga kamay sa galit. Hindi. Hindi ako papayag dito. Ngumiti si Donna Elara, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Wala kang pagpipilian. Tumingin ito sa pinto ng banyo. Daniela, Hija. Lumabas ka na riyan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas si Daniela, nakayuko at nanginginig pa rin. Tinitigan ni Kero ang babae, ang kanyang asawa. Ang estrangherang sisira sa perpekto niyang buhay. At sa likod nito ay ang kanyang ina, ang arkitekto ng kanyang bagong kulungan. Simula ngayon, ulit ni Donna Elara, ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kalayaan ni Kero, dito titira si Daniela. Bilang asawa mo. Nakatayo lang si Kero Aguilar sa gitna ng kanyang malawak na penthouse, napapaligiran ng luho, pero pakiramdam niya ay nasusukol siya. Ang lalaking laging may kontrol sa lahat ay nawalan ng kontrol sa pinakaimportanteng bagay, ang sarili niyang buhay. Naiwan silang dalawa sa nakabibinging katahimikan. Umalis si Donna Elara na parang isang reynang nag-iwan ng isang dekreto na hindi maaaring suwayin. Si Daniela ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto ng banyo, nakayuko, para bang gusto niyang maging invisible. At si Kero, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib sa galit at pagkagapi. Sa guest room ka.
Iyon ang unang mga salitang binitiwan niya matapos ang ilang minutong pagtitig sa kawalan. Malamig. Matigas. Walang bakas ng anumang emosyon maliban sa pagkainis. Dahan-dahang tumango si Daniela, hindi nag-aangat ng tingin. Sage. Dalhin mo ang mga gamit mo. Kung mayroon ka man, dagdag ni Cairo, may halong pangungutya sa huling mga salita. Itinuro niya ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Doon. Huwag kang lalabas dyan maliban na lang kung kailangan mong gumamit ng kusina. At siguraduhin mong hindi tayo magkakasabay. Muli, isang tango lang ang isinagot nito. Nagsimula itong maglakad, nanginginig pa rin, hawak-hawak ang maliit na bag na dala nito. Para itong isang basang sisiw na naligaw sa isang palasyo. Ngunit imbes na awa, lalong umigting ang inis na naramdaman ni Cairo. Ang kahinaan nito, ang tila pagtanggap nito sa sitwasyon, ay mas lalo lang nagpapatunay sa kanyang isip na isa itong oportunista. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makapasok ito sa silid at isara ang pinto. Napasabunot si Cairo sa kanyang buhok. Kailangan niyang mabawi ang kontrol. Hindi niya maaaring hayaan na ang buhay niya ay diktahan ng isang babaeng hindi niya kilala at ng isang ina na bigla na lang nagdesisyon na maging tadhana. Pumunta siya sa kanyang study, kumuha ng isang piraso ng stationery at isang mamahaling pluma. Nagsimula siyang magsulat. Hindi isang legal na kontrata, kundi isang kasunduan. Ang kanyang mga patakaran. Matapos ang 10 minuto, lumabas siya at kumatok ng malakas sa pinto ng guest room. Walang pasok na hinintay, binuksan niya agad ito. Nakita niya si Daniela na nakaupo sa gilid ng kama, yakap ang sarili. Ang silid ay maliit kumpara sa master bedroom, pero malinis at maayos pa rin. Basahin mo to, sabi ni Cairo, inilapag ang papel sa ibabaw ng maliit na mesa. Nag-aalangang kinuha ito ni Daniela. Binasa niya ang sulat kamay ni Cairo. LA patakaran ng pamamalagi. 1. Huwag papasok sa master bedroom o sa aking study nang walang pahintulot. 2. Huwag gagalawin ang kahit anong gamit ko. 3. Kapag may bisita ako, manatili sa loob ng iyong kwarto. Huwag magpapakita. 4. Huwag akong kakausapin maliban kung ito ay isang emergency. 5. Ang kasal na ito ay isang pagkakamali. Hahanap ako ng paraan para mapawalang bisa ito. Hanggat hindi nangyayari yon, isa kang estranghero sa bahay na ito. Naramdaman ni Cairo ang isang kakatuwang kasiyahan habang pinapanood niya ang pagbabago sa mukha ni Daniela. Nakita niya ang bawat salita na parang maliliit na punyal na tumutusok sa dalaga. Nang matapos itong magbasa, dahan-dahan itong tumingin sa kanya, ang mga mata nito ay mamasa-masa. Naiintindihan mo? Tanong ni Cairo, ang boses ay walang awa. Tumango ito, isang beses lang. Good. Tumalikod si Cairo at isinara ang pinto ng may kaunting diin. Sa wakas, kahit paano, mayroon siyang kontrol. Ang unang hapunan nila ay isang perpektong paglalarawan ng kanilang kasunduan. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, sapat ang layo para hindi nila maabot ang isa't isa. Ang mga katulong sa bahay ay naghain ng pagkain sa perpektong katahimikan. Si Cairo ay kumakain na parang wala siyang kasama, paminsan-minsan ay tinitingnan ang kanyang cellphone. Si Daniela naman ay nakayuko lang, halos hindi ginagalaw ang pagkain sa kanyang plato. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigawan. Para kay Cairo, ang katahimikan na yon ay isang tagumpay. Kinabukasan, sinadya niyang umalis ng bahay ng maaga at umuwi ng gabi na. Ginawa niya ang lahat para iwasan ito. Ngunit ang presensya nito sa kanyang bahay ay parang isang anino na hindi niya matakasan. Alam niyang nandoon lang ito, sa loob ng maliit na kwarto, isang paalala ng gulo na idinulot nito sa kanyang buhay. Isang hapon, tumawag si Isabel Vicencio, ang kanyang dating nobya. Ang babaeng perpekto. Isang sikat na modelo, galing sa isang kilalang pamilya, at ang babaeng inaasahan ng lahat na pakakasalan niya. Cairo, darling, malambing ang boses nito sa kabilang linya. I heard what happened. Only God, I'm so sorry. Are you okay? Napapikit si Cairo. Ang boses ni Isabelle ay parang isang pamilyar na himig sa gitna ng kaguluhan. I'm fine, Belle. It's a complication. A complication. Darling, it sounds like nightmare, sabi nito, may tamang-tamang halo ng pag-aalala at simpatya. Magkita tayo.
I'll clear my schedule. You need a friend right now. Nagkita sila sa isang mamahaling restaurant sa Makati, isang lugar na madalas nilang puntahan noon. Pagdating ni Cairo, agad siyang sinalubong ni Isabel ng isang yakap. Suot nito ang isang damit na nagpapatingkad sa perpekto nitong hubog, ang bawat galaw ay kalkulado at elegante. Ito ang mundo niya. Ito ang normal. So, tell me everything, sabi ni Isabel matapos umorder ng wine. What kind of girl is she? Galing ba siya sa wala? Is she after your money? Umiling si Cairo. Hindi ko alam, Belle. Hindi ko siya kilala. All I know is that she tricked me and my mother fell for it. Hinawakan ni Isabelle ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. I can't imagine what you're going through. Alam mo naman, Cairo, ang reputasyon ng pamilya Aguilar ang pinaka-importante. It's your legacy. You can't let some nobody tarnish that. Ang mga salita ni Isabelle ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab na galit ni Cairo. Tama siya. Reputasyon. Legasya. Iyon ang mga bagay na mahalaga. Hindi ang isang kasal na bunga ng kalasingan at panlilinlang. Hahanap ako ng paraan, sabi ni Cairo, mas determinado na ngayon. I'll get an annulment. I will erase her from my life. Ngumiti si Isabelle, isang ngiting matamis. I know you will. You're Cairo Aguilar. You always get what you want. Gumaan ang pakiramdam ni Cairo. Ang pakikipag-usap kay Isabel ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ito ang tama. Ang pag-aayos sa gulong ito at pagbabalik sa dati niyang buhay. Gabi na nang umuwi si Cairo sa kanyang penthouse, ang isip ay puno ng mga plano kung paano tatawagan ang pinakamagaling na abogado sa bansa. Pagpasok niya, nadatnan niya ang sala na madilim maliban sa isang maliit na lampshade na nakabukas. May narinig siyang mahinang kalampag. Sa sahig, malapit sa isang mesang gawa sa salamin, nakita niya si Daniela. Nakaluhod ito at maingat na pinupulot isa-isa ang mga bubog ng isang vase. Ang vase na yon. Bigla niyang naalala na sa kanyang pagmamadaling umalis kaninang umaga dahil sa inis, hindi niya sinasadyang natabig iyon at nabasag. Hindi niya pinansin. Iniwan niya lang. Ngayon, ang babaeng ito na pinagbawalan niyang humawak ng gamit niya ay tahimik na nililinis ang kalat na siya mismo ang may gawa. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito nagrereklamo. Nakatuon lang ito sa pagpulot ng bawat piraso ng bubog. Huminto si Cairo sa paglakad. Napatitig siya. Sa ilalim ng malamyos na ilaw ng lamp, nakita niya ang mukha nito. At sa isang saglit, isang iglap, nahuli ng kanyang mga mata ang isang emosyon dito na hindi takot o pagkahiya. Isang malalim na lungkot. Isang pagod na kalungkutan na tila ba mas malalim pa kaysa sa sitwasyong kinalalagyan nila ngayon. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang nakita niyang iyon ay hindi nagdulot ng awa. Nagdulot ito ng inis. Isang kakatuwang pagkainis. Dahil ang lungkot na iyon ay nagpapakomplikado sa lahat. Mas madali sanang kamuhian ang isang manloloko. Pero ang isang taong may malungkot na mga mata. Iyon ay ibang usapan. At ayaw ni Cairo ng ganoong klaseng usapan. Nakatitig si Daniela sa salamin ng banyo sa loob ng guest room. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay mukhang pagod at may malalalim na earbuds. Hindi ito ang Daniela na kilala niya. Ang Daniela na kilala niya ay palangiti, puno ng pangarap, kahit pasimple lang ang buhay sa Quezon City. Pero ang babaeng ito, ang i-asawa ni Cairo Aguilar, ay tila isang anino na lang. Sa ibabaw ng maliit na mesa ay nakalatag pa rin ang listahan ng mga patakaran na isinulat ni Cairo. Bawat salita ay parang markang bakal na ipinantatak sa kanyang pagkatao. Huwag akong kakausapin. Isa kang estranghero sa bahay na ito. Napapikit si Danny at naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Kahihiyan. Iyon ang bumabalot sa kanya sa bawat paggising niya sa malambot na kama, sa bawat paglanghap niya ng mamahaling pabango ng penthouse. Lumapit siya sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang mga nagtataasang gusali, ang mga ilaw na kumikinang na parang mga bituin sa lupa. Ang ganda. Pero para sa kanya, ang bawat ilaw na yon ay isang paalala kung gaano siya kalayo sa mundong ito, at kung gaano kadesperado ang ginawa niyang hakbang para lang masilayan ito ng malapitan. Hindi niya ito ginawa para sa pera. Ang katotohanan ay mas komplikado pa roon. Naalala niya ang isang gabi, 10 taon na ang nakalipas. 15 taong gulang pa lang siya noon.
Naabutan niya ang kanyang mga magulang sa kusina, magkayakap at tahimik na umiiyak. Nasa ibabaw ng kanilang maliit na mesa ang isang notice of eviction. Mawawala na ang bahay nila, ang nag-iisang yaman na mayroon sila. Ang lahat ng pinagpaguran nila ay mawawala na parang bula. Ang takot na naramdaman niya noon ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. Kinabukasan, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula roon ang isang lalaking nasa edad 40, matipuno at may otoridad sa tindig, si Don Ricardo Aguilar, ang ama ni Cairo. May kasama itong isang batang lalaki, payat at seryoso ang mukha, nakatayo lang sa likod ng kanyang ama. Si Cairo. Hindi narinig ni Danny ang buong pag-uusap. Pero nakita niya kung paano nawala ang bakas ng kawalan ng pag-asa sa mukha ng kanyang ama at napalitan ng hindi makapaniwalang pasasalamat. Inayos ni Don Ricardo ang lahat. Binayaran ang kanilang utang. Hindi ito humingi ng kahit anong kapalit. Isang simpleng ituring niyo na lang itong tulong mula sa isang kaibigan lang daw ang sinabi nito bago umalis. Mula noon, ang pamilya Aguilar ay naging isang alamat sa kanilang tahanan. Si Don Ricardo ay naging isang santo, at si Cairo ang prinsipe sa kwento. Sinubaybayan niya ang paglaki nito mula sa malayo, sa mga dyaryo, sa internet. Ang bawat tagumpay ni Cairo ay tagumpay na rin niya. Sa isip niya, ang paghanga ay naging isang obsesyon, isang pangarap na imposibleng maabot. Ang pag-ibig na binuo niya sa kanyang isipan ay para sa isang taong hindi naman talaga niya kilala. Napabuntong hininga si Daniela at bumalik sa kasalukuyan. Iyon ang dahilan. Isang baluktot na pasasalamat. Isang desperadong pagnanais na maging bahagi ng mundo ng taong itinuring niyang tagapagligtas. At ngayon, heto siya, isang bilanggo sa palasyo ng prinsipe. Kailangan niyang gumawa ng tama. Kahit sa maliliit na paraan lang. Kinaumagahan, nagising si Danny ng mas maaga kaysa karaniwan. Ito ang dati niyang gising noong nagtatrabaho pa siya sa isang maliit na coffee shop. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong penthouse. Pumunta siya sa kusina at ang mga kamay niya ay tila may sariling isip. Kumuha siya ng kape mula sa mamahaling coffee maker, tinimpla ito sa paraang alam niyang perpekto, hindi masyadong matapang, hindi rin masyadong matamis. Ang amoy ng bagong timplang kape ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Inilagay niya ang tasa sa gilid ng kitchen counter, sa lugar kung saan alam niyang makikita ito ni Cairo. Pagkatapos, mabilis siyang bumalik sa kanyang silid at isinara ang pinto, iniwan itong bahagyang nakaawang. Maya-maya pa, narinig niya ang mga yabag. Sumilip siya sa maliit na siwang. Nakita niya si Cairo, bihis na para sa opisina, na huminto sa tapat ng kusina. Nakita nito ang tasa ng kape. Kumunot ang noo nito, tila nagtataka. Tiningnan nito ang paligid. At sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata sa siwang ng pinto. Mabilis na itinago ni Danny ang kanyang mukha, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nang sumilip siyang muli, nakita niyang hawak na ni Cairo ang tasa. Inamoy nito ang kape at pagkatapos ay dahan-dahang uminom. Walang emosyon ang mukha nito pero inubos niya ito hanggang sa huling patak. Pagkatapos, inilagay lang nito ang walang laman na tasa sa lababo at umalis na, hindi man lang lumingon sa direksyon ng kanyang silid. Para kay Daniela, sapat na yon. Isang maliit na sinag ng araw sa napakadilim niyang umaga. Sa mga sumunod na araw, iyon ang naging kanilang tahimik na ritual. Gigising si Daniela ng maaga, ipagtitimpla ito ng kape, at babalik sa kanyang silid. Palaging iniinom ni Cairo ang kape. Hindi sila nag-uusap. Hindi sila nagtitinginan. Pero sa tasang iyon, mayroong isang koneksyon na hindi masabi ng mga salita. Isang hapon, habang tahimik siyang nag-aayos ng mga libro sa isang estante sa sala, narinig niya ang isang malutong na mura mula sa loob ng study ni Cairo. Bahagyang nakaawang ang pinto. Natigilan si Daniela, nakikiramdam. Damn it, narinig niyang bulong ni Cairo, puno ng inis. Hindi niya napigilan ang sarili. Sumilip siya. Nakita niya si Cairo na nakaupo sa kanyang swivel chair, nakakunot ang noo habang tinitingnan ang sariling daliri. May maliit na hiwa mula sa isang papel at unti-unti itong dinudugo. Sa isang iglap, nawala sa isip ni Daniela ang lahat ng patakaran. Ang nakita lang niya ay isang taong nasaktan. Ang likas na ugali niyang mag-alaga ay nanaig sa kanyang takot. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kusina, kinuha ang first aid kit, at walang pag-alinlangang pumasok sa study. Ang lugar na ipinagbawal sa kanya.
Natigilan si Cairo nang makita siyang papalapit. Ang inis sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay ng iritasyon. Anong ginagawa mo rito? Sinabi kong. May sugat ka, putol ni Daniela sa sasabihin nito. Ang boses niya ay mahina pero hindi nag-aalinlangan. Hindi niya ito tiningnan sa mata. Nakatuon lang ang kanyang atensyon sa daliri nito. Akmang haharangin ni Cairo ang kanyang kamay. I can handle it, umalis ka na. Pero sa pagkakataong iyon, nag-angat ng tingin si Daniela. Nakita ni Cairo ang kanyang mga mata. Walang pagkukunwari. Walang plano. Tanging puro at hindi maipaliwanag na pag-aalala. Biglang natigilan si Cairo. Ang mga salitang handa na niyang sabihin ay biglang hindi lumabas sa kanyang bibig. Nag-alinlangan siya at sa isang segundo ng kanyang pag-aalinlangan, nakuha na ni Daniela ang kanyang kamay. Napakalambot ng kanyang mga daliri. Maingat niyang nilinisan ang maliit na sugat gamit ang bulak at alkohol. Halos hindi humihinga si Cairo habang pinapanood siya. Ang lapit nila sa isa't isa ay nakakailang. Naamoy niya ang matamis na pabango nito, ang parehong amoy na naamoy niya noong unang umaga. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang kamay. Pagkatapos linisin, maingat niyang nilagyan ng band-aid ang daliri nito. Ang kanyang mga galaw ay magaan at sigurado, sanay sa pag-aasikaso. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob. Siguro dahil sa sandaling iyon, hindi niya nakita si Cairo Aguilar, ang bilyonaryong CA. Ang nakita niya lang ay isang taong may sugat. Nang matapos, dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ni Cairo. Bigla, para siyang natauhan. Napagtanto niya kung nasaan siya, sa loob ng ipinagbabawal na study, at kung sino ang nasa harap niya. Ang init ng kaba ay muling umakyat sa kanyang pisngi. Sorry, halos pabulong niyang sabi, hindi makatingin ng diretsyo. Nakita ko lang kasi. Hindi niya matapos ang sasabihin. Napayuko na lang siya. Hindi sumagot si Cairo. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Daniela na nakatingin lang ito sa daliri niyang may band-aid na, pagkatapos ay nag-angat ito ng tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi nagalit pero hindi rin malambot. Naguguluhan. Iyon ang salitang pinakamalapit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa noong nag-aaway sila. Sidepo. Babalik na ako sa kwarto, mabilis na sabi ni Daniela, sabay talikod. Halos takbuhin niya ang daan palabas ng study, palayo sa nakakalitong titig nito. Nakasandal siya sa pader sa labas ng study, pinapakalma ang kanyang puso. Ang isang sandali ng koneksyon ay mas nakakatakot pa pala kaysa sa isang linggong pagwawalang bahala. Ang init ng mga daliri nito ay nananatili pa rin sa kanyang palad. Aalis na sana siya nang marinig niya ang boses ni Cairo mula sa loob. May kausap ito sa cellphone. Ang boses nito ay bumalik sa dati, malamig, matigas, at walang emosyon. Ang boses ng isang C na nagbibigay ng utos. Yes, attorney. I want you to check every possible loophole. Huminto si Daniela. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Iyon na. Gawin mo ang lahat para mapawalang bisa ang kasal na ito, sabi ni Cairo sa kabilang linya, ang bawat salita ay malinaw at matalas. Napatakip si Daniela sa kanyang bibig para pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas. Ang kaunting pag-asa na umusbong sa kanyang dibdib kanina lang ay biglang dinurog at naging abo. Bilisan mo, pagpapatuloy ni Cairo, ang boses niya ay walang anumang bahid ng alinlangan na naramdaman niya kanina lang. Ayusin mo ang gulong ito. Isa lang siyang pagkakamali na kailangan kong burahin. Pagkakamali. Kailangan kong burahin. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Daniela na parang isang malakas na sampal. Mas masakit pa kaysa sa kahit anong sigaw o insulto. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang kaninang mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib ay biglang naging isang piraso ng yelo. Dahan-dahan, na parang isang matandang hirap na sa paglakad, umatras si Daniela palayo sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang malawak at nagniningning na pasilyo ng penthouse ay tila humaba at naging isang madilim na lagusan. Ang bawat mamahaling palamuti na kanyang madaanan ay tila nangungutya sa kanya. Isang pagkakamali. Ang band-aid sa daliri ni Cairo. Ang kape tuwing umaga. Ang lahat ng maliliit na bagay na pinanghawakan niya bilang tanda ng pag-asa ay biglang naging simbolo ng kanyang katangahan. Umasa siya.
Kahit sa isang saglit, umasa siyang mayroong katiting na tsansa na makita siya nito bilang isang tao at hindi bilang isang problema na kailangang solusyonan. Nang marating niya ang pinto ng kanyang silid, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Pagkapasok, isinara niya ito ng walang ingay at isinandal ang kanyang likod dito. Doon, sa kaligtasan ng kanyang maliit na espasyo, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. At sa wakas, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malayang dumaloy. Hindi ito mga luhang maingay. Ito ay mga luhang tahimik, mainit at puno ng sakit. Umiyak siya para sa kanyang kahibangan, para sa kanyang baluktot na pangarap. Umiyak siya dahil sa isang iglap, ipinaramdam sa kanya ni Cairo Aguilar na siya ay hindi isang tao. Isa lang siyang pagkakamali na kailangang burahin. Hindi na nagtimpla ng kape si Daniela kinabukasan. At napansin yun ni Cairo. Ang katahimikan sa penthouse ay bumalik pero iba na ngayon ang bigat nito. Hindi na ito ang katahimikan ng pagkainis, kundi ng isang pader na yelo na itinayo ni Daniela sa pagitan nila. Hindi na ito sumisilip. Hindi na ito nag-iwan ng kahit anong bakas ng kanyang presensya. Para kay Cairo, dapat ay ikinatuwa niya ito. Ito naman ang gusto niya, di ba? Ang maging isang estranghero ang babae sa sarili niyang bahay. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang kawalan ng tasa ng kape sa counter ay nag-iwan ng isang kakatwang kabangisan sa kanyang sistema. Cairo, apo. Ang boses ng kanyang ina sa telepono ay tunog utos, hindi pakiusap. May charity ball ang Aguilar Foundation mamayang gabi. Ang lahat ng importanteng tao sa lipunan ay darating. I know, ma. I'll be there, sagot ni Cairo habang tinitingnan ang isang financial report. Good. At isasama mo ang asawa mo. Natigilan si Cairo. Ibinalibag niya ang folder sa kanyang mesa. What? No, that's out of the question. Hindi ito isang tanong, Cairo. Isa itong utos. Ang balita tungkol sa biglaan mong pagpapakasal ay kumakalat na. Kung pupunta ka roon ng mag-isa, mas lalo lang lalaki ang espekulasyon. Gusto mo bang isipin nilang tinatago mo siya dahil ikinahihiya mo siya? May panunuya sa boses ni Donna Elara. Dalhin mo siya. Ipakita mo sa lahat na walang problema. Na masaya kayo. Masaya. Napangisi si Cairo. Isang salitang napakalayo sa katotohanan. Ma, this is a terrible idea. She's not ready for that kind of crowd. Kung gayon, ihanda mo siya, sabi ng kanyang ina bago patayin ang tawag. Puno ng pagkabigo, nagmartsa si Cairo palabas ng kanyang study at kumatok ng malakas sa pinto ng guest room. Walang sagot. Kumatok siya ulit mas malakas. Daniela! Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Daniela ay nakasuot ng isang simpleng shirt at pajama pants. Ang mga mata nito ay bahagyang namumugto pero ang ekspresyon ay blanko. Walang anumang pagbati, itinapon ni Cairo ang isang malaking paper bag mula sa isang sikat na designer boutique sa kama. Magbihis ka. May pupuntahan tayo. Be ready in 2 hours. Tiningnan lang ni Daniela ang paper bag na parang isang bagay na makamandag. Hindi ito nagsalita. Tumango lang ito ng marahan at isinara muli ang pinto. Ang kawalan nito ng reaksyon ay mas nakakainis pa kaysa kung nakipagtalo ito. Makalipas ang 2 oras, hinihintay siya ni Cairo sa sala, ang kanyang pasensya ay paubos na. Handa na siya sa kung anumang kapalpakan ang mangyayari. Handa na siyang makita itong suot ang mamahaling damit na parang isang batang naglalaro ng bihisan. Pero nang bumukas ang pinto at lumabas si Daniela, natigilan si Cairo. Ang damit ay isang simpleng navy blue silk gown. Walang kumikinang na beads, walang naglalakihang hiwa. Simple lang, pero sa kanya, ito ay naging elegante. Ang buhok nito ay nakapusod lang ng simple, nagpapatingkad sa haba ng kanyang leeg. Ang makeup nito ay halos hindi kapansin-pansin. Hindi ito mukhang isang socialite. Pero hindi rin ito mukhang isang estranghero. Sa isang iglap, nakita ni Cairo ang isang babaeng may taglay na natural na ganda at tahimik na dignidad. Let's go, sabi niya, mas mabilis kaysa sa nararapat, para lang itago ang kanyang pagkagulat. Ang biyahe nila papunta sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng katahimikan. Ngunit pagdating nila, ang katahimikan ay biglang binasag ng daan-daang bulungan, ng mga matang mapanuri, at ng mga pekeng ngiti. Si Cairo Aguilar, kasama ang kanyang misteryosong asawa. Sila ang sentro ng atensyon.
Darling. Isang boses na pamilyar ang tumawag. Si Isabel, na parang isang diyosa sa kanyang kulay pulang damit, ay lumapit sa kanila. Kero. And this must be Daniela, right? Sabi nito, ang ngiti ay matamis pero ang mga mata ay matalas. It's so nice to finally meet you in person. You look simple. Isabel, bati ni Kero, pilit. Oh, mag-ingat ka, biglang sabi ni Isabel, at aksidenteng natabig ang hawak niyang baso ng red wine. Ang laman nito ay tumapon sa dibdib ng damit ni Daniela, nag-iwan ng isang malaking, madilim na mansa. Oh and my God! I'm so sorry. Ang lampa ko talaga. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang pamumula ng mukha ni Daniela ay kitang-kita. You're not used to these kinds of events, are you? It's okay, dagdag pa ni Isabel, na may tonong nagpapahiwatig na kasalanan ni Daniela kung bakit ito natapunan. Gusto na ni Kero na hilahin si Daniela at umuwi. Ang gabing ito ay isang malaking pagkakamali, tulad ng inaasahan niya. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang mahalagang kliyente, ang matandang si Emil Salcedo na kilalang napakahirap kausapin, ang lumapit sa kanya. Aguilar, bati ng matanda, hindi pinapansin ang eksena. Kailangan nating mag-usap. The deal. I'm having second thoughts. Nanlamig si Kero. Ang deal na ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. M. Salcedo, I assure you. Assurances are cheap, putol ng matanda. Ang mga kabataan ngayon, puro salita. Puro pagpapakitang tao. Walang puso. Walang pundasyon. Lahat peke. Tinignan ng matanda ang paligid na may pagkadismaya. Nakatayo lang si Daniela sa tabi, pinipilit takpan ang mansa sa kanyang damit, nais na maging invisible. Ngunit narinig niya ang sinabi ni Emil Salcedo. At ang mga salitang pundasyon at peke ay tumama sa kanya. Naalala niya ang kanyang ama, isang karpintero, na laging nagsasabing ang pinakamahalaga sa isang bahay ay ang pundasyon nito. Sa isang iglap ng katapangan na hindi niya alam kung saan nanggaling, nagsalita si Daniela. Ang boses niya ay mahina, halos pabulong. Pasensya na po sa pakikialam di. Napatingin si Kero at si Emil Salcedo sa kanya. Pero minsan po, pagpapatuloy ni Daniela, nakatingin sa sahig, ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi semento, kundi tiwala. Yung tiwala na ibinibigay mo sa pamilya mo, sa mga taong umaasa sa'yo. Iyon po ang hindi peke. Tumahimik ang lahat. Tinitigan ni Emil Salcedo si Daniela, ang kanyang matalim na mga mata ay tila sinusuri ang kaluluwa nito. Pagkatapos ng ilang sandali, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng matandang lalaki. Tama ka, Hija, sabi nito. Tumingin ito kay Kero. Aguilar, may punto ang asawa mo. Maybe I've been too cynical. Inilahad nito ang kanyang kamay kay Kero. The deal is on, papuntahin mo ang mga abogado mo sa opisina ko bukas. Natulala si Kero. Nakipagkamay siya kay M. Salcedo na parang isang robot. Ang kanyang isip ay hindi maproseso ang nangyari. Pinaghirapan niya ang deal na iyon sa loob ng 6 na buwan. At sa isang gabi, sa loob ng 30 segundo, isinara ito ng babaeng itinuring niyang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Ang biyahe pauwi ay mas tahimik pa kaysa kanina. Si Daniela ay nakatingin lang sa labas ng bintana, nawawala sa sariling mundo. Si Kero naman ang nagmamaneho, pero ang isip niya ay nasa babaeng katabi niya. Ang babaeng binihisan niya para hindi siya ipahiya, pero sa huli ay siya pa ang nagligtas sa kanya. Ang babaeng sinubukan ni Isabel na tapakan, pero sa huli ay nagpakita ng isang kakaibang lakas. Nang huminto ang kotse sa basement parking ng kanilang building, at bago pa man makababa si Daniela, nagsalita si Kero, pinipilit na lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Salamat sa ginawa mo kanina. Napalingon si Daniela, ang mga mata nito ay puno ng pagkagulat. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang salitang iyon mula sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Kero. Bumaba siya ng kotse at naunang naglakad papuntang elevator. Pero habang naglalakad siya, ang kanyang isip ay puno ng imahe ng mukha ni Daniela. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang isang problema, isang manloloko, o isang pagkakamali. Nakita niya siya. At sa hindi malamang dahilan, ang katotohanan iyon ay mas nakakabagabag pa kaysa sa lahat. May nagbago. Kinabukasan matapos ang gabi ng charity ball, nagising si Kero na may kakaibang gaan sa pakiramdam.
At nang lumabas siya ng kanyang silid, nandoon na ulit ito, ang isang tasa ng perpektong timplang kape na naghihintay sa kanya sa kitchen counter. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito basta kinuha at umalis. Huminto siya. Naghintay. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang pinto ng guest room. Lumabas si Daniela, nakayuko pa rin, ngunit hindi na kasing blangko ng dati ang kanyang mga mata. Akmang babalik na ito agad sa silid nang magsalita si Cairo. Daniela. Natigilan ito, ang mga kamay ay nasa doorknob. Humarap ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aantay. Salamat ulit, sabi ni Cairo, ang mga salita ay medyo alanganin pa ring lumalabas sa kanyang bibig. Sa kape. Isang maliit, nahihiyang ngiti ang sumilay sa labi ni Daniela. Isang ngiting ngayon lang nakita ni Cairo. Parang isang sinag ng araw na sumilip sa maulap na kalangitan. Walang anuman. At mabilis itong pumasok muli sa kanyang silid. Ang maliit na ngiting iyon ay sumama kay Cairo buong araw. Ang dating matigas na pader sa pagitan nila ay unti-unting nagkaroon ng mga siwang. Nagsimula silang mag-usap paunti-unti. Mga simpleng tanong tulad ng kumain ka na ba? O anong oras ka uwi? Mga simpleng bagay na nagbigay ng kakaibang init sa malamig na penthouse. Isang gabi, habang nanonood si Cairo ng isang lumang action movie sa malaki niyang home theater, lumabas si Daniela mula sa kanyang silid para kumuha ng tubig. Natigilan ito nang makita ang pinapanood niya. Paborito ko yan, mahina nitong sabi. Napalingon si Cairo. Talaga? Tumango ito. Noong bata pa ako, yan ang palaging pinapanood namin ng tatay ko. Sa isang iglap ng desisyon na hindi niya pinag-isipan, sinabi ni Cairo, maupo ka. Panoorin natin. Nag-alinlangan si Daniela, ngunit umupo rin sa kabilang dulo ng mahabang sofa. Sa simula, may distansya pa rin sa pagitan nila. Ngunit habang tumatagal ang pelikula, hindi nila namamalayan na unti-unti na silang nagiging komportable. Tumatawa si Daniela sa mga linyang alam na niya. Napapangiti naman si Cairo, hindi dahil sa pelikula, kundi dahil sa tawa nito. Isang tunog na bago at buhay sa loob ng kanyang tahimik na tahanan. Naramdaman niya ang isang kakatwang kapayapaan. Isang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Isabel, kung saan ang lahat ay kailangang perpekto at kalkulado. Sa piling ni Daniela, simple lang. Totoo. At ang katotohanan iyon ay parehong nakakagulat at nakakapanatag. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay. At may isang taong handang-handa itong basagin. Kinabukasan, tumunog ang intercom. Si Isabel. Darling, I'm downstairs. May dala akong maliit na regalo para kay Daniela, masayang sabi nito sa kabilang linya. As a peace offering. I still feel so bad about her dress. Napabuntong hininga si Cairo. Okay, Belle. Come on up. Pumasok si Isabel na parang isang bagyo ng Chanel at mamahaling pabango. May dala itong isang magandang paper bag, where is she? I can't wait to give this to her. Nasa kwarto niya, sagot ni Cairo. Oh, great. Naglakad si Isabel na parang pag-ari niya ang lugar. Habang papalapit siya sa isang mesa, aksidente, niyang nabitawan ang kanyang handbag. Kumalat ang laman nito sa sahig, lipstick, pulbos, cellphone, at isang folder. Oh, I'm so clumsy today. Tawa ni Isabel habang pinupulot ang kanyang mga gamit. Si Cairo ay lumapit para tumulong. Nang damputin ni Cairo ang folder, bahagya itong bumukas. At ang isang piraso ng papel sa loob ay dumulas palabas. Isang pamilyar na papel. Isang marriage certificate na may halatang peke at murang itsura. Ang pirma ni Cairo ay magaspang, halatang ginaya. Ang pangalan ni Daniela ay nakasulat doon. Nanlamig si Cairo. Ito ang orihinal. Ang peking dokumento. Oh and my God, sabi ni Isabel, tinakpan ang kanyang bibig na para bang ngayon lang din niya nakita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkukunwaring gulat. Cairo. I'm so sorry. I had someone look into her. For your protection. I found this. I didn't know how to tell you. Ang bawat salita ni Isabel ay isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Cairo. Ang namumuong init sa kanyang puso ay biglang pinatay ng isang nagyelong hangin ng pagdududa. I thought you should know the truth, dagdag pa ni Isabel, ang boses ay puno ng peking awa. Ang lahat ng ito baka isang malaking plano lang pala.
Ang band-aid sa kanyang daliri. Ang kape. Ang pagligtas sa deal. Ang ngiti. Ang tawa. Ang lahat ng alaala sa mga nakaraang araw ay biglang nagbago ng anyo sa isip ni Cairo. Hindi na ito mga alaala ng isang namumuong koneksyon. Naging mga piraso na ito ng isang masalimuot na panloloko. Umalis ka muna, Belle, sabi ni Cairo, ang boses ay mahina pero mabigat. Of course, darling. Call me if you need anything. Hinalikan siya ni Isabel sa pisngi bago umalis, nag-iwan ng isang ngiti ng tagumpay na hindi nakita ni Cairo. Naiwan si Cairo sa sala, hawak-hawak ang peking marriage certificate na parang isang hatol. Ang kanyang mga ugat ay nag-aapoy sa galit. Galit hindi lang sa babae, kundi sa sarili niya. Paano siya naging tanga? Paano siya nagpadala sa isang simpleng ngiti at isang tasa ng kape? Hinintay niya. Ilang minuto lang, lumabas si Daniela mula sa kanyang silid, marahil ay narinig ang pag-uusap nila. May bisita ka pala, sabi nito, may bakas pa rin ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ang nagsilbing mitsa. Ang dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon ay isang simbolo ng panlilinlang. Hindi nagsalita si Cairo. Naglakad siya papunta sa coffee table at marahas na inilapag ang peking dokumento sa ibabaw nito. Ang tunog ay umalingaw sa tahimik na silid. Nawala ang ngiti sa mukha ni Daniela. Napatingin siya sa papel at pagkatapos ay kay Cairo. Nakita niya ang lamig at galit sa mga mata nito, isang lamig na mas matindi pa kaysa noong unang araw. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Lumapit si Cairo, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap nito, napakalapit, tinititigan ito ng diretsyo sa mga mata. Ito ba ang simula ng lahat, Daniela? Tanong niya, ang boses niya ay kalmado pero nakakakilabot. Isang kasinungalingan. Ang tanong ay binitawan niya na parang isang bomba. Nakita niya ang pagkasindak sa mga mata ni Daniela, ang unti-unting pagbagsak ng lahat ng depensa nito. Ang puso ni Daniela ay nadurog at nasisiyahan si Cairo na panoorin ito. Dahil sa sandaling iyon, ang sakit nito ay nagpapatunay lang na nahuli niya ito. Nahuli niya ang manloloko. Nakatitig si Daniela sa peking marriage certificate. Ang piraso ng papel na nagsimula ng lahat ng ito. Ang simbolo ng kanyang pinakamalaking katangahan at pinakadesperadong pangarap. Cairo, pakinggan mo ako eh. Nagsimula siyang magpaliwanag, ang boses ay nanginginig. May dahilan ako. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Talaga? Tumawa si Cairo, isang tawang walang kagalakan. Isang manloloko na may mabuting dahilan. Magaling. Napakagaling mong umarte, Daniela. Bilib ako. Ang kape, ang pag-aalala, ang pagligtas sa deal, lahat ba yun kasama sa plano? Anong susunod? Magkukunwari kang mahal mo ako para makuha mo ang kalahati ng yaman ko. Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Daniela. Ang sakit ay napakatingkad, halos hindi na siya makahinga. Umiling siya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi totoo yan eh. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Cairo, ang kalmadong galit ay naging isang umaapaw na puot. Tapos na ang pag-arte mo. Nakita ko na ang tunay na ikaw. Isa kang oportunista. Isang scammer na nagtatago sa likod ng isang maamong mukha. Tumalikod si Cairo, hindi na kayang tingnan ang mukha nito. Ang makita ang sakit sa mga mata nito ay nagdudulot lang ng lito sa kanyang galit. At sa ngayon, galit lang ang gusto niyang maramdaman. Mas madali iyon. Mas simple. Naiwan si Daniela na nakatayo sa gitna ng sala, durog na durog. Anong sasabihin niya? Na ginawa niya ito dahil sa isang baluktot na pasasalamat. Na ang paghanga niya ay naging isang obsesyon. Sino ang maniniwala sa ganoong klaseng paliwanag? Sa harap ng ebidensya, lahat ng sasabihin niya ay magmumukha lang isa pang kasinungalingan. Wala na siyang laban. Tumakbo siya papasok sa kanyang silid at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang iyak. Yakap-yakap ang unan, naramdaman niya ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Nawala na. Ang kaunting pag-asa na binuo niya sa mga nakaraang araw ay winasak sa isang iglap. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Donna Elara. Pagpasok pa lang nito sa penthouse, naramdaman na agad nito ang tensyon. Nakita nito ang namumugto at malungkot na mga mata ni Daniela. Hiya, anong nangyari? Malumanay na tanong ng matanda. Hindi na napigilan ni Daniela. Umiyak siya at ikinuwento ang lahat,
ang tungkol sa pekeng dokumento, ang galit ni Cairo. Ngunit sa kanyang kwento, hindi niya binanggit si Isabel. Ayaw niyang magdulot ng gulo. Umupo si Doña Elara sa tabi niya, hinahaplos ang kanyang likod. Alam kong may dahilan kung bakit mo nagawa iyon, at nakikita ko ang pagsisisi sa iyong mga mata. Pero ang anak ko matigas ang ulo niyan. At bulag sa mga bagay na nasa harap na niya. Napabuntong hininga ang matanda. May naisip akong paraan. Isang paraan para malaman niya kung ano talaga ang nararamdaman niya para sa iyo. Tumingin si Daniela kay Doña Elara, ang mga mata ay puno ng tanong. Mawawala ka muna, sabi ng matanda. Pupunta ka sa isa sa mga private resort namin sa Palawan. Magpapalipas ka ng panahon doon. Hahayaan nating maramdaman ni Cairo ang kawalan mo. Minsan, kailangan mong alisin ang isang bagay sa isang tao para mapagtanto niya ang tunay na halaga nito. Tumingin si Doña Elara sa kanya. Bigyan mo siya ng panahong mamiss ka. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ang plano ni Doña Elara ay parang isang maliit na sinag ng liwanag. Siguro tama ito. Siguro kailangan nila ng distansya. Tumango si Daniela. Side po. Gagawin ko po. Nang hapong iyon, habang wala si Cairo, tahimik na nag-empake si Daniela. Dala lang niya ang ilang damit sa isang maliit na bag bago umalis, iniwan ni Doña Elara ang isang mamahaling kwintas na perlas sa ibabaw ng kanyang kama. Isuot mo ito, Hija. Regalo ko sa'yo. Ngunit sa pagmamadali, naiwan ito ni Daniela. Nang makalabas na sila ng building at pasakay na sa kotse ng matanda, isang pamilyar na kotse ang huminto, hindi kalayuan sa kanila. Ang kotse ni Isabel. Nakita ni Isabelle ang lahat, ang pag-alis ni Daniela kasama si Doña Elara, dala ang isang maliit na bag. At sa isip ng tusong babae, isang masamang plano ang nabuo. Ito na ang perpektong pagkakataon. Gabi na nang umuwi si Cairo. Pagpasok niya, isang hindi pamilyar na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Mas tahimik pa kaysa karaniwan. Walang amoy ng pagkain. Walang tunog mula sa guest room. Daniela, tawag niya, hindi niya alam kung bakit. Walang sagot. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Naglakad siya papunta sa guest room. Kumatok siya. Walang sumasagot. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto. Maayos ang kama. Malinis ang silid. Walang bakas ni Daniela. Para bang hindi ito kailanman tumira doon. Maliban sa isang bagay. Sa ibabaw ng kama, nakapatong ang mamahaling kwintas na perlas na ibinigay ng kanyang ina. At sa tabi nito, isang maliit na piraso ng papel. Kinuha niya ito. Isang maikling sulat na isinulat sa isang kamay na halatang ginaya ang sulat ni Daniela. Salamat sa lahat. Kailangan ko nang umalis. Nakatitig si Cairo sa sulat, ang kanyang isip ay naguguluhan. Umalis? Ganoon na lang. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula kay Isabel. Cairo, check the vault. I think something's missing. Ang kaba sa kanyang dibdib ay biglang naging isang malamig na takot. Mabilis siyang naglakad papunta sa kanyang study kung nasaan ang maliit na vault kung saan niya itinatago ang ilang mahahalagang alahas at dokumento. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang isang itim na velvet box. Ang laman noon ay isang set ng diamanteng hikaw at kwintas, isang family heirloom na ipinamana pa ng kanyang lola. Wala roon ang box. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang nakapanginilabot na larawan. Ang pag-alis. Ang sulat. Ang nawawalang alahas. Ang peking marriage certificate. Nag-flashback sa isip niya ang mga sinabi ni Isabel. Is she after your money? Ang lahat ng ito baka isang malaking plano lang pala. Tumalikod siya at napasandal sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Napatingin siya sa paligid ng kanyang perpektong penthouse. Ngayon, ang lugar na ito ay hindi na isang tahanan. Isa na itong crime scene. Ang crime scene ng kanyang sariling katangahan. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi lang galit. Mas malalim. Isang matinding kirot ng pagtataksil. Nalinlang siya. Hindi lang sa pera o sa pangalan. Nalinlang ang kaunting tiwala na nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Ang babaeng nagtimpla sa kanya ng kape, ang babaeng naglagay ng band-aid sa kanyang daliri,
ang babaeng nagligtas sa kanyang deal, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isa siyang propesyonal. At siya ang naging pinakahuli nitong biktima. Isang tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Isang tawang mapait at puno ng sakit. Ang dakilang si Cairo Aguilar, ang taong laging may kontrol, ay naloko ng isang babaeng galing sa wala. So, this is it, bulong niya sa kawalan. This is a new low. Pinulot niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Idinyal niya ang numero ng kanyang security head. Hanapin niyo siya, utos niya, ang boses ay malamig na parang yelo. I want you to find Daniela Reyes. Now. Ang dating namumuong pag-asa ay tuluyan ng namatay, at ang natira na lang ay ang abo ng isang nasunog na tiwala at ang nagbabagang pagnanais na makita itong magbayad sa kanyang ginawa. Lumipas ang 2 araw. 2 araw na puno ng alak, galit, at isang nakabibinging katahimikan. Ang penthouse ni Cairo Aguilar ay naging isang kulungan ng kanyang sariling pighati. Ang bawat sulok ay isang paalala ng kanyang katangahan. Ang coffee maker sa kusina, ang sofa sa home theater, ang guest room na ngayon ay walang laman, lahat ay mga multo ng isang kasinungalingang pinaniwalaan niya. Gabi-gabi, umuwi siyang lasing, umaasang ang alak ay buburahin ang alaala ng mukha ni Daniela. Ngunit imbes na makalimot, lalo lang tumitingkad ang imahe nito sa kanyang isipan, ang nahihiya nitong ngiti, ang pag-aalala sa kanyang mga mata, ang tawa nitong umalingaw-ngaw sa sala. At sa bawat alaala, mas lalong sumisidhi ang sakit ng pagtataksil. Sir, may update na po kami, sabi ng kanyang security head sa telepono. Walang record si Daniela Reyes na umalis ng bansa. Walang record sa anumang airport o seaport. Then find her, sigaw ni Cairo. Check her family, her friends. I want her found. Sa 3 araw, hindi na niya kinaya ang manatili sa penthouse. Nagpasya siyang linisin ang lahat ng bakas ni Daniela. Kailangan niyang burahin ito, hindi lang sa kanyang buhay, kundi maging sa kanyang tahanan. Pinasok niya ang guest room, dala ang isang malaking itim na trash bag, nagsimula siyang maghagis. Ang ilang damit na naiwan sa aparador. Ang mumurahing tsinelas sa ilalim ng kama. Ang lahat ng bagay na magpapaalala sa kanya. Nang akma niyang hahatakin ang kumot para isama sa basura, may isang bagay na nahulog mula sa kama at gumulong sa ilalim nito. Isang maliit, kumikinang na bagay. Napahinto si Cairo. Lumuhod siya at sinilip ang ilalim ng kama. Kinuha niya ito. Isang keychain. Isang mumurahing keychain na hugis araw, medyo luma na at may mga gasgas. Napatitig siya rito. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Noong gabing nanood sila ng pelikula. Napansin niya ang keychain na nakasabit sa bag ni Daniela. Ang cute ng keychain mo, sabi niya noon, isang bihirang pagkakataon na pinupuri niya ang isang bagay na pag-aari nito. Ngumiti si Daniela, isang ngiting malungkot. Regalo to sa akin ni Papa bago siya namatay, kwento nito. Sabi niya, para raw kahit gaano kadilim, palagi akong may daladalang sarili kong sinag ng araw. Hindi ko to iniiwan. Hindi ko to iniiwan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Cairo. Tinitigan niya ang keychain sa kanyang palad. Kung totoo ngang tinakasan siya ni Daniela, kung plinano nito ang lahat para pagnakawan siya, bakit niya iiwan ang isang bagay na mas mahalaga pa sa kahit anong diamante? Bakit niya iiwan ang huling alaala ng kanyang ama? Isang maliit na butas ang nabuo sa pader ng kanyang galit. Isang maliit na siwang ng pagdududa. Bumalik siya sa sala, ang keychain ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Umupo siya at pilit na inalala ang lahat. Ang sulat. Ang pagkawala ng alahas. Ang text message ni Isabel. Sandali. Ang text message ni Isabel. Check the vault. Paano nalaman ni Isabel na may nawawala sa vault kung siya mismo ay kararating lang noon? Paano niya nalaman na kailangan niyang tingnan ang vault sa eksaktong sandali na natuklasan niyang wala na si Daniela? Kinuha ni Cairo ang kanyang laptop. Ang buong penthouse, kabilang ang mga pasilyo sa labas ng elevator, ay may mga high-definition security camera. Hindi niya ito kailanman tiningnan. Ngayon, titingnan niya. Pinuntahan niya ang recording noong araw na umalis si Daniela. Nakita niya sa kamera sa hallway ang paglabas ni Daniela mula sa unit, kasama ang kanyang ina. Simple lang ang dala nitong bag, walang kahina-hinala. Pagkatapos nilang umalis, lumipas ang halos 1 oras.
At pagkatapos, may isa pang taong lumabas mula sa service elevator, isang babaeng nakasuot ng malaking sombrero at sunglasses. Si Isabel. Pumasok ito sa unit ni Cairo gamit ang isang keycard na si Cairo mismo ang nagbigay noon. Nanatili ito sa loob ng 15 minuto bago mabilis na umalis. Nanlamig ang buong katawan ni Cairo. Sunod niyang pinanood ang recording mula sa kamera sa loob ng kanyang sala, ang isa na nakatago sa isang estante. Nakita niya ang eksena. Ang pagdating ni Isabel. Ang aksidenteng pagkahulog ng bag ang paglabas ng peking marriage certificate. Ang lahat ay perpektong itinanghal. Ang galit niya kay Daniela ay biglang nabaling sa ibang tao, mas matindi, mas nakakasuklam. Galit sa taong naglaro sa kanya. At galit sa sarili niya dahil naging isang bulag na piyesa siya sa larong iyon. Hindi siya nagsayang ng oras. Nagmaneho siya papunta sa kondo ni Isabel sa Makati. Hindi na siya nag-abalang mag-intercom. Ginamit niya ang sarili niyang access card. Naabutan niya si Isabel sa sala nito, nagbabasa ng isang fashion magazine, mukhang kampante at masaya. Nagulat ito nang makita si Cairo. "Cairo, darling. What a surprise," bati nito, tatayo sana para yumakap. "Umupo ka," utos ni Cairo, ang boses niya ay walang buhay pero puno ng panganib. Napawi ang ngiti sa mukha ni Isabel. "What's wrong?" Hindi nagsalita si Cairo. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinanood dito ang security footage ng pagpasok at paglabas nito sa kanyang unit. Ang bawat segundo ng video ay tila isang suntok sa mukha ni Isabel. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. "Bakit, Belle?" tanong ni Cairo, ang boses ay kalmado na ngayon. Isang kalmadong nakakatakot. "I thought we were friends. I thought you cared about me." I did it for you, Cairo," depensa ni Isabel, ang boses ay nagsisimula ng manginig. "She was a gold digger. Isang manloloko. I was protecting you. Protecting me. O pinoprotektahan mo ang posisyon na gusto mong makuha." Inilapag ni Cairo ang keychain na hugis araw sa mesa sa harap nito. "Alam mo ba kung ano to? Ito ang huling alaala ng ama niya. Sa tingin mo, iiwan niya to kung isa siyang magnanakaw. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano ka naging ganito. Ganito ka desperada." Hindi na makasagot si Isabel. Nahuli na siya. Ang kanyang perpektong maskara ay basag na. "Nasaan ang mga alahas?" tanong ni Cairo. Nanginginig na itinuro ni Isabel ang isang kabinet. Binuksan ito ni Cairo at nakita ang itim na velvet box. Nandoon pa ang lahat. Tinitigan ni Cairo si Isabel, hindi na may galit kundi may awa at pagkadismaya. "Tapos na tayo, Belle. In every sense of the word." Tumalikod siya at naglakad palabas, iniwan si Isabel na umiiyak sa gitna ng kanyang magandang sala. Pero wala na itong epekto sa kanya. Pagpasok niya sa kanyang kotse, isa lang ang nasa isip niya. Daniela. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ina. Ang galit niya ay napalitan na ng isang matinding pag-aalala at pagsisisi. "Mom," sabi niya, ang boses niya ay basag. "Nasaan niyo dinala si Danny?" "Cairo. Anong nangyari?" "Mom, please." "Nagkamali ako." Isang malaking pagkakamali. Huminga siya ng malalim, ang bigat ng pagsisisi ay halos hindi niya makayanan. "Kailangan ko siyang makita. Ngayon na." Ang sinag ng papalubog na araw sa Palawan ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Nakaupo si Daniela sa puting buhangin, yakap ang kanyang mga tuhod, nakatanaw sa walang katapusang dagat. Maganda ang lugar. Tahimik. Perpekto. Pero sa loob niya, isang malaking unos ang nananahan. Ilang araw na siyang naroon, sinusubukang ayusin ang mga piraso ng kanyang basag na puso, ngunit ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila bumubulong ng isang pangalan, Cairo. Narinig niya ang mga yabag sa buhangin sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam niya kung kanino ang mga yabag na yon. Ang kanyang puso, na sa tingin niya ay manhid na, ay biglang tumibok ng malakas. Huminto ito sa kanyang likuran. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Puno ng sakit, pagsisisi at isang kakatwang pananabik. Danny. Ang pagbigkas niya sa kanyang pangalan ay iba na ngayon. Wala na ang lamig, wala na ang galit. Ang naroon ay isang emosyon na hindi pa niya naririnig mula rito, isang basag na pagsusumamo.
Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya si Keiro. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mamahaling damit ay lukot, at ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Hindi na ito ang mayabang na si. Ito ay isang lalaking sugatan. Hindi nagsalita si Keiro. Sa halip, lumuhod ito sa buhangin sa harap niya. Mula sa kanyang bulsa, inilabas nito ang isang pamilyar na bagay. Ang keychain na hugis araw. Inilahad nito iyon sa kanya. Naiwan mo, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Nanginginig din ang mga kamay ni Daniela habang kinukuha ito. Nang magdikit ang kanilang mga balat, isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Patawarin mo ako, bulong ni Keiro, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Danny, patawarin mo ako. Sa lahat. Sa pagiging mayabang ko, sa pagiging bulag ko. Sa lahat ng masasakit na salitang binitiwan ko. Umiling si Daniela, ang sarili niyang mga luha ay nagsisimula ng dumaloy. Ako ang dapat humingi ng tawad. Niloko kita. Hindi, sabi ni Keiro, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Nalaman ko ang lahat. Ang plano ni Isabel. Ang lahat. Tumingin ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Ang pinakamalaking kasalanan ko ay ang hindi pagkita sa'yo. Ang tiningnan ko lang ay ang pagkakamali sa simula, hindi ang katotohanan na nasa harap ko na. Hinawakan ni Keiro ang kanyang mga kamay. Hindi mo ako niloko, Danny. Ipinakita mo sa akin kung sino ka talaga. Ang mabait, ang maalaga, ang babaeng naglagay ng band-aid sa daliri ng isang lalaking walang ginawa kundi saktan siya. Ako ang nanloko sa sarili ko. Pinaniwala ko ang sarili ko na ang perpektong imahe ang mahalaga. Pero noong nawala ka doon ko nalaman. Ang isang perpektong buhay na walang laman ay walang kwenta. At ang buhay ko walang kwenta kung wala ka. Ang mga salitang iyon ay unti-unting naghilom sa bawat sugat sa puso ni Daniela. Ngunit may isang bagay pa siyang kailangang sabihin. Ang tunay na simula ng lahat. Keiro, nagsimula siya. May dahilan kung bakit ikaw. Kung bakit ang pamilya ninyo. At ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa kanilang bahay na muntik nang mawala. Ang pagdating ng kanyang ama, si Don Ricardo. Ang batang Keiro na nakatayo sa likod nito. Ang paghanga na naging isang baluktot na pangarap. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Keiro, hindi bumibitaw sa kanyang mga kamay. Nang matapos si Daniela, hinila siya ni Keiro at niyakap ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pag-unawa, pagtanggap at pagmamahal. Hindi ka na kailangang magtago sa likod ng pasasalamat, Danny, bulong ni Keiro sa kanyang buhok. Dahil simula ngayon, mamahalin kita hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa kung sino ka. Bumalik sila sa Maynila na magkasama, hindi bilang amo at bilanggo, kundi bilang dalawang taong natagpuan ang isa't isa sa gitna ng kaguluhan. Ang kaso laban kay Isabel ay tahimik na inayos ng pamilya Aguilar, tinitiyak na hindi na ito makakagulo pa. Ang balita ay naging isang maliit na iskandalo sa alta sosyedad, ngunit para kina Keiro at Daniela, isa na lang itong malayong alaala. Makalipas ang isang buwan, dinala ni Keiro si Daniela pabalik sa dalampasigan sa Palawan kung saan sila muling nagkita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang silang dalawa. Nandoon si Donna Elara, ang mga magulang ni Daniela, at ilang malalapit na kaibigan. Nakatayo si Daniela sa ilalim ng isang arko na gawa sa mga puting bulaklak, suot ang isang simpleng puting bestida. Sa kanyang harapan ay si Keiro, nakasuot ng puting lino. Ang araw ay muling papalubog, nagpipinta ng magagandang kulay sa kalangitan. Noong una tayong nagkita, akala ko isa kang pagkakamali, sabi ni Keiro sa kanyang wedding vow, hawak ang mga kamay ni Daniela. Ngayon, alam ko na. Ikaw ang pinakatamang nangyari sa buhay ko. Hindi man perpekto ang simula natin, pero sisiguraduhin kong magiging perpekto ang bawat araw kasama ka. Mahal kita, Daniela Reyes Aguilar. Ang asawa ko. Minahal kita mula sa malayo bilang isang pangarap, sagot ni Daniela, ang mga luha sa kanyang mata ay luha na ng kaligayahan. Ngayon, mamahalin kita sa malapitan bilang aking katotohanan. Mahal kita, Keiro. Nagpalakpakan ang kanilang mga pamilya nang sila ay maghalikan. Isang halik na nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi palaging nagsisimula sa isang perpektong kwento. Minsan, ito ay nabubuo mula sa mga pagkakamali, pinapatibay ng mga pagsubok, at nahahanap sa pagtanggap sa hindi perpektong katotohanan ng bawat isa.
Habang magkahawak kamay silang naglalakad sa dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw, alam nilang ito na ang tunay nilang simula. Ang kwento ng isang lalaking natutong makita ang puso sa likod ng panlabas na anyo, at ng isang babaeng natutunang mahalin ang sarili at maniwala na karapat-dapat siyang mahalin pabalik. At dito nagtatapos ang kwento ni Cairo at Daniela. Mga minamahal kong tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa magulong simula hanggang sa matamis na pagtatapos, naging karangalan ko ang ibahagi sa inyo ang kanilang kwento. Sa bawat salitang aking isinusulat, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat kilig, at bawat pagbangon ni Cairo at Daniela. Nais kong lumikha ng isang kwentong hindi lang basta tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa katotohanan na ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging nagsisimula sa perpektong paraan. Ito ay isang paalala na ang lahat ay may dalang nakaraan, may mga pagkakamali, ngunit hindi ito ang kabuuan ng ating pagkatao. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. At isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na pagsubok, palaging may pag-asang naghihintay. Sana po ay may aral at inspirasyon kayong napulot sa kwento ni Cairo at Daniela. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong babaunin? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa po ay aking babasahin at pahalagahan. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwento, ito po ang inyong lingkod at manunulat, na laging umaasa na makapaghatid sa inyo ng mga kwentong tatatak sa inyong puso.